Nabanggit niyo po itong Supreme Court TRO. Yun nga po, no, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. Ang titulo po ng kanila pong petition ay Petition for Certiorari and Prohibition with Prayer for the Issuance of TRO and or Writ of Preliminary Prohibitory and Mandatory Injunction. Yan ang kanila pong petition. Ngayon, the fact nga po na nakaalis na, so moot na yung TRO. Buhay pa ba ito? Itong tingin niyo, itong certiorari petition na ito? Hindi na, mutan academic. No? Actually, Ted, hindi ko alam kung sino yung mga lawyers nila, pero parang mali din yung procedure na certiorari kasi, Ted, takes 30 to 60 days to resolve, di ba? Ang usual sa certiorari, hindi ka nag-TRO at ano. So medyo ano yan, procedurally. Opo. Medyo mali. Dapat diretso sila prohibition. 'Di ba? Yun yung applicable, 'di ba? Or mandamus. Doon. Kasi direct ano yun, the urgency yun. Pag certiorari said, ang case mo kailangan sinasabi mo na invalid yung ginagawa ng government. And then the government takes time. I mean, the Supreme Court takes time. Hihingi ng respondent, ng ano lahat. So honestly, wala silang chance to get the TRO at the time. Now, and they get it even now, mutan academic. Nasa tingin ko ha, siyempre, Supreme Court will still have to deliberate, decide that, and respect that of course. But it seems like tapos na, wala na sa jurisdiction ng Philippine Court. Opo. Wala na rin magawa ang government natin kasi in 6 to 7 hours, magla-land na yun sa Hague, di ba na? I think nag-land silang sa Dubai. Tinitingnan ko yung truck ng plane, no? Hindi na pwedeng ibalik kasi tapos ang boxing dito. Tuloy pa ang boxing kasi trial pa naman, accused pa. In fact, actually hindi pa siya accused, suspect pa lang siya. Opo. After that, pwede na siya maging accused.